Sabi nila pagka yung pera mo hindi nakasya sa wallet, eh mayaman ka na. Pakita ko yung wallet ko, ganyan kakapal. Meron tayong kalabaw. Nangingilala siya eh. Baka sugurin ako eh. Hindi niya ako kilala. Nangangamuhan din kasi yung kalabaw na ganyan. Maraming nagsasadya sa akin, bakit daw hindi na lang ako bumili ng kalabaw. Panggamit sa bukid, pang araro, pang hakot. Napakainan pong gamit yan. Kaya lang pag may kalabaw ka, kahit isa lang, yung almost half day mo sa araw-araw ubos sa pagkuha ng pagkain ito. Lalo na pagka wala ka nang makuha ng sakate pagkain nila, eh mahihirapan ka talagang, or mas maganda kung meron kang isang taong mag-aalaga para dyan, isang tao. Kasi kung tayo, malaking responsibilidad din yung may kalabaw. Imagine nyo, laki-laki niyan, pakakainin mo araw-araw. Gaano karaming pagkain ang inuubos niyan sa isang araw. Yung isang kariton na, sabihin na natin isang load ng kariton na sakate, baka isang araw lang niyang kakainin. Yang ganyan, yung presyo niya nasa 130 to 130 o 120 hanggang 130,000. Ganyang kalaki. Pero napakainam na gamit yan sa bukid. Kahit maputik, kahit yan, kagaya yung kalsada na yan, maghahakot ka ng gulay, walang problema sa kalabaw. Nga lang, talagang maglalaan ka ng isang taong mag-aalaga. Charan! Susuon tayo. Suon na mais. Saka ginulay pinakbit. Oh. Naipit na yung kamay ko. So, ito na yung bagong tanim ni Dake. Tsaka yun doon sa dulo, ay sa unahan pala. Ayan, malalaki na. Itong sitawan namin na to, baka sakali lang. Malaki yung ano natin ditong tamaan ng tagulan, kasi nga lalo na yung pagpasok ng September na yan, talagang tagbagyo, September, October. Ngayon kung mapalusot natin to, ang habol natin dito yung tumama tayo ng magandang presyo kasi tagulan. Maliit lang naman ang puhunan. Bumili lang ako ng buto, 2 kilo, 2,600, mga 3,000 plus lang ang butong binili ko dito. Saka isang kabang pataba. Yung isang kabang pataba na yun, isang lagayan, baka makapitas na tayo dito. O sabihin na natin 2 kaban, 10,000 siguro papasok dito. Pumipitas ka na. Pati gamot, ganun katipid ang sitaw. Yun ang habol ko dito, yung mapalusot natin, eh maganda presyo. Kagaya nung sa Gym Squad, although nasaktan sa ulan, pero tumama sila ng 120 per tali. Napakadalang sa sitaw nung 120, kagaya nung sa Ampalaya. So yan ang habol natin. So mamaya baka ilipat na namin tong yung toldaron, lagay namin dito. Para hindi malayo yung hakutin ni Saldi. Ayan, may kariton siya, pwede na siyang dumaan dito. Kasi actually hindi kami nakakadaan dito pag muulan. Grabe na yung daan dito. Doon kami sa kabila, doon pa rin kami sa farm 2. So may pupwesto natin dito. Dito kami magtitinor. Bali nga pala yung kalabaw na yon, sabihan ni Saldi, wala yatang masugahan doon sa kanila, pinaano muna dito,
pinadala muna dito. Dinala na ni Saldo yung kariton para nga naman magamit bukas mga hakot. Siguro yung kay Saldi baka magdoble na yung pitas bukas, hopefully, sana mga 150 kilos hanggang 200. Pero yung 200 kasama yung segunda, kayang kaya yan. Pangatlong pitas pa lang naman. Abangan po natin yung panlima, pang-anim yan. 2 tonelada po yan. Ito kasi buo to, walang nadali. Although nanilaw sila, pero lahat yan mapipitasan. Hindi kagaya na sa amin, yung kalahati talagang nadali na. Pero para sa akin parang blessing in disguise na rin ang nangyari. Kasi kung yung ampalaya namin nagtuloy, napaganda namin, sigurado marami kaming kasabay. So babagsak ang presyo ng ampalaya kasi marami kaming kasabay. Nagkataon lang na may natira tayong kalahati, yun ang napipitasan natin. So nag-boom yung presyo, talagang dumoble. Hindi lang doble, nag-triple pa yung presyo ng ampalaya. Kaya para sa akin blessing na rin yung nangyari. Kahit nangalahati yung sitaw na yung ampalaya namin. Ito yung kay Saldi, maganda-gandang ano dito, titasan to. Hindi ko na naasikaso yung papagawa ko ng padwheel. Mainam din itong pang ano panggawa ng kanal o pandukit. Kaya lang kasi pagka ito yung gamit niya, mahina siyang kumayod. So kung padwheel yan, kahit yung maliit lang na ganyan, malakas-lakas siyang humila. Pag kasi bumaon yung talim na to, hindi na niya kayang hilahin. Umiikot lang na umiikot na ganun. Pero kung padwheel yan, dalhin ko sa shop, pagawan ko ng padwheel. Namakat na yata. Ay, hindi napapaandar dami pa naman diesel. Nakat na.
Pwede pa. Ang kamay sa bulit. O pare, napasyal ka? Ha? Lumayo ako nakakapi eh. Ito nga nakakuya, nagkakaroon ko. Diyan ka sa lapag nyo. Namin sa lamesa. Marami nanonood sa akin eh. Kaya nga, gusto mo talaga sa lapag eh. Kanya-kanyang trip yan eh nyo. Oo, yan ang... Marami kong pan. Hi fans ka mo. Parang kasi elf ka mo. Siyan Kalawag. Siyan Kalawag. Sa salamin, malabo na yung mata niya nyo. May grado ba niya? Ha? Pagya lang. Tinaw nga. Wala naman salamin niya. Wala naman salamin eh. Alam mo na yung ano lang. Tinanggal yung salamin. Papogi lang. Tuntuan na may punch mo. May dahon ng ampalaya. Kaya muna tayo. Kailangan tayo bumira. Malang sili. Kain. Nakatago pa niya sa best friend. Nala. Ganito eh. Natubig din yung best bag eh. Kaya walang Siguro, ikaw na dun. Kakain kayo ng dahon ng ampalaya para tanggal taon. Bilin. tanggal yung mga mamaas. Ano ba tawag nito? Yung... Labay. Oo. Labay. Tagol. Hindi. Para hindi mataon. Taon nga. Kaya mo kaya. Mamaya ka na pag nagurang. Ang pala yung ligaw ko pare siya. Ha? Yan yung parang islaw yan. Papaya. Wala pang papaya. Mamaya. Nandun sa Paris, no? Palang bibiray. Kuha na. May bunga eh. Oh. Si Obit. Wen, halika na. Afraid! Hindi nga, patayin ko na yung camera. Hindi kita ayain uminom na. Sige. Oh, tutal yun yan. Kain ng ulam. Dapat yan mga konti patis mo rin. Nga dalamay tangasin. Tabang yan. Huwag yung patis, maalat yan. Maalat. Pala lata. Alang asin. Nakakuha. Dala mo ba yung asing kahapon sa kuba? Dayuwe. Nakabasa ko na. Patigas yun. Naalala ka na ni Oti, Sabado ngayon eh. Kaalis lang eh. Bilis mo kaalala siya para. Siyempre na. Sunday. Saturday ngayon.
Mataas naman yung bagyo eh. Mataas yan. Papasok siya sa par pero hindi maglalandfall sa atin. Yung isa nasa likod din. Dalawa. Pag pinakawala ng pag-asa yun, hindi nakakakuha. Hindi may ipon. May ipon kasi kaya Pakawalan. Binabantayan kasi. Binabantayan eh. Kaya di makawala eh. Hindi nga araw tayo babagyo eh. Pilipinas na nga araw lilis. May metas mo dyan, taga-mapalad, di ba? Gagayak na si Kuya Boy sa kabila oh. Prospect namin yung kabila na yan eh. 2 hektarya din. Naunahan tayo oh. Ganda rin niya to, nakabakod po. Saka mataas yan oo. Mainam pa, malapit lang sa amin. Balak din sana namin kuhanin yan. May nakabakod pa oh. Wala ka ng pera taya. Sabi nila pagka yung pera mo hindi nakasya sa wallet, eh mayaman ka na. Pakita ko yung wallet ko ganyan kakapal. Ayan. Puro Maria. Kapal yan. So, mayaman na ako sa Maria. Bubuhos na namin itong pataba doon sa natira. Pare, kaya mo ha? Hindi ko nalang pinababaksak yan. Sabi ko hatiin eh. pangat. Atang mayaman. Saan ba? Sa noo? Hop! Hindi natin kinarito. Di ba rin? Ha? Hindi natin kinarito. Di, tigi-tigisa lang naman sila. Oh, yung palabas. Nako. Bitaw mo pare. Ako magdadala. Papalinis ko kay paring Islaw yung talungan doon. Papastable ko na pagka natanggal yung mga tali. Ay mga tulos. Para maigayak. Sa ulo. Unahin lang muna namin tong ano. Amo! Dito kayo sa labas. Makahihirapan kayo dyan. Ah, sa balikat. Okay. O sa akin yung dalawa. Galar timba. Okay. So, kailangan lang maalis tong mga poste na yan eh. Tapos yung mga tali. Kaya ng stable yan. Papastable ko na lang. Ayan yung tali. Kapupulupot kasi yan sa ano. Ibilot mo na lang ano pare. Kinapos daw si paring Islaw dun sa ano niya, sa business niya. Titinda kasi ng maniyan tsaka yung buko. Nasa daw yata pati puhunan. So kailangan niya ng trabaho ngayon. So sabi ko dito ka muna. Para makakuha ka ng puhunan. Dati kasi inaalok ko siya ng ano dito. Siya yung mag-aalaga ng talong. Yun nga, maganda yung kitaan niya sa business kaya lang. Ewan ko kung ano nangyari. Sabi ko kay Henyo, isabo niya pagka may tubig pa, habang may tubig pa, para makuha niyang matunaw. Nangyari na ni paring Islaw yung kalahati. Ito yung ginamit natin dito, 2-ply ito eh. Magagamit pa to, matibay ito eh. Yung ginagamit namin sa ampalaya, 1-ply lang yan. Ito doble to. Kahit sa sitaw lang pwede yan. O sa talong, susunod na pagtatalong natin. Dati kasi pag gumagamit kami yan, kagaya nung gamit namin dun, nandun lang, di pa namin natatanggal.
Yung ginamit sa talungan ni Daki, kumuha lang siya doon, nagtyaga lang siyang magbaklas doon. So hindi ka nagagastos. Pero actually reusable yan hanggang siguro mga 1 taon, 2 taon naaabot yan. Matibay naman to eh. Hindi siya kagaya nitong blue na to. 2 taniman, ano na, hindi na pwede. Tapos ito na lang yung isusunod natin. Ito, kailangang alisin to. Sisira yung pagka tinamaan niya to yung makina. Dali lang naman bunutin to pagka basang ganyan. Pa-stable ko to pag medyo natuyo ng konti. Tapos gagayak natin yan siguro October o kaya November. Patapos na yung tag-ulan. Para December may tanim tayo dyan. Super busy tayo ngayong Sabado. Sila Saldi naghihigpit ng mga tali ng balag. Gym squad nagpapatubig. Itong mag-asawang Daki naglalagay na ng gagapangan ng ampalaya ng sitaw. Yung pa ganun. Hindi mo na tinali ito. Natali pa po. Oo kasi taker, oo kasi babayuhin ang hangin to eh. Nga pala taker. Pag kasi walang taling ganyan, tas nandyan na yung sitaw, pag binayo ng hangin yan, masama stress yung halaman. Ay, nangangalahati na sila. Ay, 3 tuling na lang pala. Medyo madalang yata itanim mo dito, ba't tigisa lang? Yan lang po yung tubo po. Dito po kasi. Ito, ay ray, papalusot pa. Itong hose namin sa power spray. Nasa farm 1 kami, inalok sa akin to. Actually guys, mahal to eh. Isang rolyo nito nasa 5,000 plus. Matibay kasi to. Hindi ko alam kung meron pang, kung buo pa tong isang rolyo. Pero okay naman. Nagamit naman na ni Daki. Okay naman daw, walang butas. Mas mahal yan yung hose na yan kaysa dun sa hose na pinandidilig natin. Inalok sa akin yan. Hindi ko alam kung inalok lang sa akin ng 500 yan. Kasi yung may-ari niyan tumigil na mag farming. Yun ang masarap na sinasalo yung mga ganong gamit. Yung bawa sawa na yung nagpa-farming, yung may-ari. Yun ang masarap pa binibili, yung mga gamit na hindi na nila magamit, makukuha nating mura. Ito, makapalang tanim nito yo. Sana lang makalusot tayo dito. Alala ko nung binata pa ako, kasama ko sa airpat, nagtatanim-tanim na ganyan, sitaw, ampalaya, upo. Meron kaming kakilalang namumuhunan din ng ampalaya, puro ampalaya sa kanya. Parang ako, financer na rin, labas gastos hati sa makakasama. Malakas silang kumita, nakabili sila ng truck, nakabili ng, kaya lang balita ko itong huli na medyo nagkaedad na rin, tapos na ano yata nahaluan ng ano yung business niya ng hindi maganda, sabihin na nating sugal, sabong. Ayun, natigil yung business niya, nabenta yung mga truck. So nakakapanginayang ano, 'di ba? Kaya pagdating sa ganyan, kailangan talaga diyan ano ka, yung dedikasyon mo nandyan, yung focus mo nandyan. Pag hinaluan mo ng kalokohan, sugal,
o kung ano man yung ano, parang para sa akin ano, hindi maganda yung ano sa business. Kahit alin business, pag hinaluan mo ng kalokohan, talagang babagsak ka. Kaya kailangan focus ka lang dyan. Kasi nakakapanghinayang maganda na yung kita mo, maganda na yung, kumbaga medyo umangat ka na sa buhay, tapos hahaluan mo pa ng ganun, babalik ka sa dati, diba? Magsisimula ka na naman, back to zero ka na naman. Balita ko yung nag-financer na yun, wala na, hindi na sila nakabalik sa business na ganyan. Kain tayo. Kami ang Gym Squad, pamilya sa diwa, sa hirap o ginhawa, kami magkasama. Hindi kami perpekto, pero totoo ang samahan. Gym Squad sa puso habang buhay